Magandang araw po sa bawat isa po sa atin at salamat sa Panginoon na meron naman po tayong pagkakataon. At ito yung kahalagahan po sa buhay ng tao na magkaroon siya ng pagtitiwala at pagkakaroon niya ng oras. Actually, kung titignan po natin, saglit lang naman tayo nakapagbibigay ng oras sa ating Panginoon. Kadalasan po, mas marami po yung para sa ating sarili, sa ating bukas, sa ating gagawin sa maghapon at sa mga bagay na iniisip po natin sa pangailangan. Ito yung madalas mamutawi o mamutaktak po sa isip natin na kung saan po kadalasan ito naman po talaga ang nangyayari sa dahilang nasa panahon pa rin po tayo ng ating po mga pagkatao o sa laman pa rin po tayo. Kaya naman hindi natin mayalis sa buhay po natin ang ganitong uri ng kalagayan sa buhay. Pero ganun pa man po mga kapatid, dapat po nating titingnan din sa buhay po natin na kung paano nga po tayo ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay. Sabi po sa awit 24:1 and 2 na kung saan po ang earth, ang lahat ng bagay, sa langit, sa lupa, hanggang sa earth, at sa mundo, ay ang Diyos po ang may-ari. At wala raw pong mga bagay na na-exist po dito na hindi po ginawa po ng ating Panginoon sa Kristo. At ang makita natin ito yung halaga po ng creation po. At ang halaga po sa atin sa buhay po natin dapat yung creator po natin. Yung manilikha po na talagang dapat natin itong papurihan. Si Haring David ay isang hari na kung makikita po natin ay talagang masasabi po natin na pinakamaganda sa mga magandang bagay na nangyari sa buhay ng tao na meron po siya. At kung ipukumpara natin siguro ating marahil ating mga sarili, hindi tayo po pwede makahigit sa kanya o hindi natin pwedeng pantay ang kanyang kalagayan. Siguro may mga ilan na makakapagbigay sabi na pantay sila. Pero hindi pa rin po mapapantayan ang kanyang kalagayan dahil unang-una po, may mga tao nga po mayaman, naghahari sa buhay ng mundo ito, hindi po sila meron pong pagkakataon na nailagay po sa kanilang puso ang buhay ng Diyos. Kaya naman maganda na makita natin na kung minsan po may mga tao po na inakala nila na lahat po ng possession, lahat po ng mayroon sa kanilang kakayanan, sa kanilang kalagayan na possess po nila or yung kanila pong mga ari-arian, yung pong kanilang kayamanan ay nagsisilbi po na para bang sila ang mayroon pong kakayanan at talagang makita natin na yung mga tao pong gano'n may nakala sa kanilang sarili na ito po ay kanyang pinagmamayabang na mayaman, kaya na lang din mga bagay. At dito po tayo makita po natin na dito po ay hindi tayo dapat magkaganoon sapagkat ang lahat naman po ng bagay ay hindi po sa atin. Yung buhay po natin, hiram lang natin sa Diyos. At yung lahat ng mga bagay na meron po tayo, lahat po i-regarding po sa Diyos. Hindi natin pag-aari po ito. Sapagkat kung titignan po natin, after na mabigyan tayo ng buhay, 40, 50, 60, 70, 80, salamat sa Panginoon, nakakarating po tayo ng ganitong edad. Ako po ay this year, senior 16 na po ako. At salamat sa Diyos na nabibigyan pa rin ako ng pagkakataon ng Diyos na makapaglingkod sa Kanya. Kasi kung titinan, wala naman po, sabi nga po na tayo daw po ay nagpunta dito ng wala, hubad. Aasin po tayo ng hubad at wala tayong dadalhin. At sabi rin po nila, Manny Pacquiao na yung yaman natin dito, yung mga bagay dito, hindi natin may dadala po saan doon tayo mapunta. Kaya ang pinakamaganda masiguro po natin na tayo po ay magkaroon po ng pagtitiwala sa mga bagay. Kung may nangyayari mga bagay, kaguluhan, mga bagay sa mundo ibabaw, ay sapat ito para lalo na tayo sikap na hanapin po ang kalooban po ng ating Diyos po buhay. Salamat po, magandang araw.